Ayon po sa balita mga kaibigan, nagbitiw na sa kanyang tungkulin itong Senior Vice President for Operations ng Philippine Health Insurance Corporation, Corporation, mga kaibigan, ang pangalan po nito si Brigadier General, retired Augustus De Villa. At kanya pong isinumite ang kanyang irrevocable resignation kay PhilHealth President and CEO Ricardo Morales, mga kaibigan. Ayon ho sa kanyang isinumiting irrevocable resignation, effective immediately. Yan yung sinasabi ko nung una, di ba? Merong isang nag-resign dyan, yun ngayon ang whistleblower, di ba? Ngayon, yung kanyang resignation, merong peche hanggang katapusan itong August, ang effectivity. Sinasabi ko nga ho sa inyo, wala ko nakitang ganong resignation, kundi ngayon lang, na yung nagre-resign ang nagtatakda ng petsa kung kailan magiging epektibo yung kanyang resignation. Wala pa ako narinig. Tingnan ninyo ito. I hereby, sabi ho ni Villa, mga kaibigan, ano pangalan nito? Augustus De Villa. Yan. Sabi ho niya sa kanyang resignation, I hereby tender my irrevocable resignation effective immediately. Ibig sabihin, karaka-raka, ora mismo, from the service of the Philippine Health Insurance Corporation, Corporation, sabi niya, the Vice Chairman knows fully well the reason. I briefed him earlier today in his residence in Taguig City. Ayan po. Ang tinutukoy niyang Vice Chairman si General Morales na Chief Executive Officer po. Kumbaga, presidente po ito ng PhilHealth. Ang sabi niya, the Vice Chairman, si Morales daw, knows fully well the reason. Alam daw ni Morales ang kadahilanan. I briefed him earlier today. Yan, sabi ho. Be assured that I will make myself available for the ongoing investigations in aid of legislation in both houses of Congress of the Philippines. Mga kaibigan, ibig sabihin, siya po ay nakahanda raw na humarap sa anumang isasagawang investigasyon o isinasagawang investigation ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ibig sabihin, Kamara at Senado. Ngayon, mga kaibigan, marami ang mga madaldal ngayon Di ba? Marami rin ang mga nagmamarkos-markosan. Alam ba ninyo kung ano kaugnayan? Tanong natin kanina ng PhilHealth sa EDSA People Power 1. In 1986, EDSA People Power 1. Doon po sa PhilHealth. Yan. Ano kaugnayan yan? May nakakaalam ba sa inyo? Mga bata ngayon, madadaldal lang Lalo yung mga nagbobobongbong Marcos lang. Hindi inabot itong panahon na ito Kaya hindi nila alam kung ano kaugnayan. Isa lang kaugnayan. Si Morales, ito ngayong presidente na ika nga pinagpapaliwanag sa corruption, mga kaibigan. Ito yung nagsabi na kung ano-ano merong mga
100 years old na, nakalista pa rin sa PhilHealth. Siyempre, ito namang investigasyon na ito, hindi naman bago ito kung tutuusin ninyo mga kaibigan. Natatandaan ninyo yung kinasasangkutan ni Duque, na yung mga ospital na pag-aari nila, inakredit nila sa PhilHealth. Yun ang umuubos ng pondo ng PhilHealth. Ngayon, ang sabi ko nga sa inyo, ang isang tingin natin dito, dahil magkaaway itong si Duque ngayon at saka yung presidente ng PhilHealth, gusto siguro nilang palitan. Di ba, naghamon pa nga yan kay Roque na baka gusto mong palitan ako sa pwesto. Ayun, mga kaibigan, natatandaan nyo ba yun? Kamakailan lang yan. Nag-aaway sila. Kaya ang suspecha ko, nagpakawala sila ng whistleblower. Maaaring itong whistleblower na ito ay kinausap nila para mapatalsik itong si Morales. Hindi ko sinasabing hindi dapat patalsikin ito. Dapat yan, makulong yan, mga kaibigan. Lahat ng may kinalaman sa kahayupang ginawa niya dyan sa PhilHealth, mula kay Duque, dapat yan mga yan, makulong yan, mabilibid yung mga walang hiya na yan, mga kaibigan. Ngayon, ito ho, sa mga hindi nakakakilala, dito kay PhilHealth CEO o President, mga kaibigan, Ricardo Morales, isa ho itong retired military official din. Mga kaibigan, sa mga hindi nakakakilala o nakatatanda, ikukwento ko lang ng konti sa inyo. Sino ba ito? Itong Morales na ito. Alam po ninyo, kung meron sa inyo nakakatanda ng EDSA People Power 1, dapat maalala ninyo kung sino ito si Morales. Maniniwala ba kayo na ang lahat ng nangyari kung paano nagsimula ang EDSA People Power 1 noong 1986, yan pong lahat ng yan ay hindi nagsimula kay Enrile. Nagkakamali kayo ng akala. Ito naman nabanggit natin na sa mga nakaraang broadcast natin, pero hindi ko natandaan kung sino itong Morales. Pero nababanggit ko yung pangyayari na siya pala yun. Sino yun? Na nandoon sa kinukwento nating pangyayari. Ito si Ricardo Morales, ngayon lumalabas na po. Ito pala yung escort officer sa Malacanang. Escort officer, tandaan nyo. Escort officer ni dating First Lady Imelda Marcos. Nagumpisa ang mga pangyayari sa EDSA sa taong ito, mga kaibigan. Ito gumawa ng lahat ng bulilyaso at kumanta ng do re mi fa sol la ti do. Ikinanta nito yung assassination plot, yung tangkang pagpatay at pagbihag sa pamilya ni Marcos. Isang araw po sa Malacanang, hindi pa wala pang people power, wala pa yan. Katatapos lang ng snap election, presidential snap election. Isang araw ay nasa Malacanang itong si Ricardo Morales.
Sasabihin ninyo, siyempre, sabi mo escort officer yan ni First Lady Imelda Marcos. Di nasa Malacanang. Noong panahon na yon, mga kaibigan, siya po ay kapitan. Ang ranggo niya, sundalo ito mga kaibigan. Kapitan ho ito, si Ricardo Morales noong 1986. Isang araw, nakita ito sa Malacanang na hindi siya dapat makita doon. Bakit ho? Kasi supposed to be, yung mga panahon na yon, siya ay nasa schooling. Ibig sabihin, on leave siya. Di ba? Pero, napansin siya sa Malacanang sa loob ng palasyo at meron siyang sukbit na baril sa baywang, mga kaibigan. Madalit sabi, natunugan ng mga kagawad ng Presidential Security Command ng PSC na itong si Morales ay ipinagtaka nila na nando doon. Bakit siya nando doon? Inaresto ito, mga kaibigan. At pagkatapos na siya'y maeresto, inimbestigahan siya. At ito ay kinanta niyang lahat. Ang mga nasa likod, sila ang mag-e-execute, kasama siya sa mga mag-e-execute ng pagbihag sa pamilya ni Marcos at eventually pagpatay. Di ba? Planong pagbihag at pagpatay sa pamilya ni Marcos para sa pilitang pababain si Marcos sa pwesto. Doon na po sa investigasyon lumabas, ipinagtapat na niya na siya ay miyembro ng Reform the Armed Forces Movement ng RAM, na grupo na pinamumunuan ni Gringo Honasan. Ngayon, pagkatapos na mahuli ito, ikinanta niya yung plano at itinuro niya ang mga opisyal na nasa likod ng planong ikinanta niya. Kaya kinabukasan, meron na yatang order na dakpin itong si noon ay National Defense Secretary o Minister Juan Ponce Enrile at saka yung mga tao na nasa likod ng Reform the Armed Forces Movement. Mga kaibigan, umaga, etong si Enrile nandun nagkakape sa Atrium Building dyan po sa Makati Avenue. Yung pong Atrium Building, that time, building yun ni Mayor Nemesio Yabut ng Makati. Yan ang founder ng ng 365 Club. Silang dalawa ni Cadoroy Valencia, mga kaibigan. Kasi po, yung 365 Club sa Intercon yun. So, ewan ko kung bakit may plano yata sila na ilipat yung 365 Club mula dun sa Intercon. Ito yung kapihan ito ng mga nasa gobyerno, nasa media, mga politiko, kung sino-sino pupunta ron para magkwentuhan, magpalitan ng mga kuro-kuro. Yun. Yun ang parang plano. Pero si Enrile nando doon sa atrium. At may dumating sa kanyang balita na siya ay aarestuhin sapagkat itong si Morales ay naaresto na. Kaya ang ginawa ni Juan Ponce Enrile,
nagmadali na umalis doon sa atrium. Yung atrium building, yung gitna nun, pagpasok mo, yun mismo yung coffee shop eh. Maliwanag yun. Kasi yung liwanag ng araw ang pumapasok doon eh. So, nagmadali, umuwi si Enrile para magbihis at kara-karaka rin, tumakbo na sa Camp Aguinaldo. Doon na nagkulong si Minister Juan Ponce Enrile at nagpatawag na ng mga media. Madalit sabi, yun yung umpisa. Nagsimula lahat yan sa sa mga naging testimonya nitong si Ricardo Morales na ngayon presidente ng PhilHealth sa mga pinaplano nilang gawin na nabulilyaso, mga kaibigan. At itinuro niya yan. Yung mga taong yan nakasama sa plano na gagawin labang kay Marcos at sa pamilya ni dating Pangulong Marcos. Kaya, alam nyo, kaya natin ito binabanggit. Ito yung mga taong traidor ito eh. Di ba? Kay kayo man laban man kayo kay Marcos, kay kakampi kayo ni Marcos, abay, kapag ka ang tao lalo yan, yung mga balimbing na nakabalatay kay Presidente Duterte, mga kaibigan, yan ba mga taong ganyan pagtitiwalaan ninyo? Traidor. Ngayon, lumabas ang katotohanan, nabigyan ng pagkakataon, mapwesto ito. Talagang traidor sa bayan, mga kaibigan. Ito si Ricardo Morales. Kaya natin ikinukwento, sapagkat ituturo kayong lahat yan Yan din ang ginagawa niya ngayon, mga kaibigan, dyan sa PhilHealth. Bagay na okay lang sa atin yan kasi puro namang mga magnanakaw yan Dapat yan, lahat yan mabilanggo Pero, alam naman natin, sanay na tayo na sa administrasyon nito, wala namang magnanakaw na makukulong dito mga kaibigan di ba? Ni makakasuhan nga, naniniwala ba kayong yung mga yan makakasuhan? Wala. Sabi noon nung bago maupo si Presidente Duterte, sabi niya, simoy lang anya ng corruption. Makarinig lang siya ng simoy ng corruption. Abay, tatanggalin niya kagad sa pwesto. Ito'y simoy pa ba to, mga kaibigan? Lintik na po pinag-uusapan dito. Bilyong-bilyong pera ng mamamayang nagbabayad ng kanilang butaw sa PhilHealth. Paano mo ngayong ibabalik yung pera ng mga taong yan? Hindi ba? Ang dami na nilang, yung mga modus nila lumalabas na. At ako naniniwala, hindi lang naman ngayon yan Sabi rin ni Morales yun, di ba? Dati na yan Ang katarantaduhan lang nito, mga kaibigan, alam mo palang may kagaguhan dyan. Alam mo palang maraming magnanakaw dyan. Bakit hindi mo pinutol yung katarantaduhan? Sa madalit sabi, kasali siya dyan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire. Akalain ninyo naging general pa yata ito si Morales mga kaibigan Sipin ninyo yun tagal na panahon kaya yan importante malaman ng publiko yan kasi may mga bagay na alam mo mga Pilipino madaling makalimot Sipin mo ang laki pala ng ginawang papel nito mga kaibigan at katarayduran nitong si Morales. Ang tanong ngayon, paano napunta yan kay
kay Presidente Duterte. Di ba? Paano naitalaga yan sa pwesto sa PhilHealth? Ha? Gayong ang record niya nakakatakot, mga kaibigan. Di ba? Oh. Yan yung umamin na sila ang gagawa ng pagbihag sa pamilya ni Marcos. Sipin mo, pinagtangkaan ng presidente ng Pilipinas. At hindi lang yun. Hindi lang yun. Itinuro niya. Ikinanta niya kung sino-sino yung mga taong kasali sa mga plano labang kay Marcos at sa kanyang pamilya. Ito yun, yung presidente ngayon na iniimbestigahan ng Senado na si Ricardo Morales. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nakita ko yung litrato katabi ni Marcos. Ito si Morales. Nakaupo silang pareho. Nasa gawing kaliwa siya ni Marcos. Mga kaibigan, abay, bigla kong naalala kung sino si Morales. Kasi yun yung tagpo na hindi ko makakalimutan, ipinalabas sa TV yan At binalita nga si Marcos mismo na nahuli nila ng kanyang mga security ng Presidential Security Command. PSC pa nung araw Presidential Security Command. Kaya kanina, bago tayo magprograma, agad kong tinawagan ang isa sa mga dating naglilingkod sa palasyo. Tinanong ko siya kung natatandaan mo ba ako yung dinampot na officer, security officer, na supposed to be on leave siya, inaresto siya sa Malacanang at doon nagsimula ang lahat na nauwi sa 1986 People Power, EDSA People Power Revolution, mga kaibigan. Nagsimula sa kanya. Sabi niya, si ano yun ang pangalan ba niya ganito? Kako. Yan nga. Sabi ganon. Sabi ko, ano ba ang pwesto nito nung araw? Siya ang escort officer. Kapitan siya na naka-assign kay First Lady. Ibig sabihin, kung sino yung mga mag-e-escort sa mga lakad ni First Lady Imelda Marcos, sila yung siya yung nag-a-assign, siya namumuno, mga kaibigan. Ang pinagtataka natin, paano itong napwesto? Ito ngayon ay ipagtaka nyo. Kung kayo naman galit kayo kay Marcos, ang ipagtaka nyo ito. Papayag ba si Imelda? Kasi malapit sila. Ilan silang Marcos na... Ang Marcos, alam natin, di ba? Malakas ngayon sa administrasyon. Malapit. At saka kay Gloria Macapagal-Arroyo. Paano napwesto ito? Ano ito? Nakalimutan na ba ng mga Marcos ang atraso nito sa kanila, mga kaibigan? At isipin mo, ang pwesto napakataas, PhilHealth. Pag nakita ninyo yung litrato nito kasama si Marcos, hindi mo sasabing magiging presidente ng PhilHealth yan, mga kaibigan. Nung siya'y arestado na, isipin ninyo yan. Nakapagtataka. Di ba si Gringo nasan ano ngayon, kalihim ng Department of Information Technology, DICT, di ba? Communications and Information Technology. Ito nagturo sa kanila Magtaka kayo Ako nagtataka lang, mga kaibigan. Paano nakalusot ito? Sa dami ng mga taong nasangkot sa kanya.
na nagpagulo sa Pilipinas. Nagawa nitong makapwesto sa administrasyon ni Presidente Duterte. Bakit kaya? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Robert Cortez, bakit yung mga pulis ganong kabilis doblehin ang sahod? Pero ang mga NARS hindi magawa ni Presidente. Hindi ba nga inisulto pa yung mga NARS? Kung gusto raw ng malaking sweldo, pumasok sa pulis. Diba? Tsaka sa military. Sabi ko nga sa inyo, pag ang namumuno, matino, ganito yan eh. Pag tumaas ang sweldo ng military, lahat tataas ang sweldo. Hindi ba ako may formula nga kung paano natin pauunlarin ang buhay ng mga Pilipino? Di ba? Mawawala yung oligarchy na yan. Kapag inadapt nila yung sistema na iminumungkahi natin nung araw pa. Ano sinasabi natin? Di ba ang mga manggagawa taon-taon? Walang patid yan. Walang patlang yan. Ang inihingi niyan, dagdag sweldo. Lagi. Di ba? Dagdag sweldo. Kasi nga naman, isang taon ang lilipas, malaki na ang devaluation ng pera, ng sweldo. Di ba? Nagdi-devaluate. So, yung kinikita, hindi na sumasapat para sila mabuhay ng maayos, mga kaibigan. So, ganun lagi. Paano mo matitigil yun? Di ba yun ang dapat ipatigil ng gobyerno? Ang pinakamabisang paraan dyan, gawin yung tinatawag na i-adapt ang sistemang profit sharing, mga kaibigan. Halimbawa, hindi lamang sweldo ang inaasahan ng isang manggagawa o ng isang empleyado. Kung hindi, habang lumalaki ang kumpanya niya, ang kumpanya ay obligadong magbabahagi ng kita ng kumpanya para sa mga empleyado at manggagawa. Upang kapag ang kumpanya habang lumalaki, ay lumalaki rin ang mga manggagawa mo. Umaasenso rin ang manggagawa mo, ang mga empleyado mo. Ganyan sa Japan eh. Sa Japan ko natutunan yan eh. Nakita. Mga kaibigan, may mga kaibigan ako, nagtayo sila, nagsimula sila ng negosyo. 2 tao lang sila eh. Paunti-unti, nagdadagdag ng paisa-isa. Nagkakaroon ng profit sharing, seniority. Mga kaibigan. Ganyan nagumpisa ang mga malalaking kumpanya sa Japan. Kahit na pag-aralan ninyo. Kaya, doon, ang manggagawa, automatic. Mga kaibigan, kasama siya sa pag-unlad ng kumpanya. Kita ninyo, dito sa atin, nagpapataya sa 13-month pay, di ba? Doon hindi. Baka 16-month pay ang bayad doon eh. 15-month, di ba? 16. Ganoon ang income na kinikita nila. Hindi yung puro ang yayaman lang, yung mga nasa itaas ng kumpanya. Kung hindi kailangan, tangay kayo sa paglaki. Hindi nga pare-parehas ang income, pero lumalaki ka. Hindi ka na nag-expect ng increase sapagkat automatic darating sa iyo yun. At kung ganon ang sistema, mas lalong uunlad ang Pilipinas. Bakit ikanyo?
Sapagkat habang lumalaki ang kita ng mga manggagawa, ng mga empleyado, lalo silang magsisikap. Di ba? Kasi habang nagsisikap sila, hindi na babaliwala o nakapakulang ang kanilang sweldo. Ha? Kung hindi, habang nagsisikap sila, ay patuloy na lumalaki ang kanilang kinikita. Ang tawag dyan ay profit sharing, mga kaibigan. Matagal na natin sinasabi yan, yung mga akala natin napakinggan tayo wala rin. Kasi nga, wala naman silang intensyon na tulungan talaga ang mga mahihirap, ang mamamayan. Ang gusto nila magpatakbo rito, incheck. Di lalong hindi na tayo ahon. Alam naman ninyo ugali ng mga incheck. Di ba? Habang buhay kang sabi ni Rodi Santos, dito raw sa incheck, puppet sharing. Hindi, pero dapat yun talaga ang sistema. Yun na lang ang hindi pa natin ginagawa dito at ginagawa ng mga naupo sa gobyerno. Mamamatay ang ang oligarchy ron. Mga kaibigan. Ang daming sipin mo, giginhawa buhay ng mga tao kapag ka ganun. Di ba? Lahat talagang magsisikap yan. Habang nagsisikap ka, paunlad ka ng paunlad sa buhay mo. Balang araw, kung hindi man ikaw ang magiging pinuno ng negosyo, makapagtatayo ka ng sarili negosyo, kamukha yung sinasabi ko sa inyong kwento. Nakilala ko yun, mga Hapon. Ngayon, ang lalaki na. Malalaki negosyante na sila sa Japan. Kasama pa nila yung dati nilang boss dito Tapos nagtayo silang dalawa lang sila. Nagsimula sila nung makakuha na sila ng mga contact nila. Sa electronic sila. Lumaki silang dalawa. Walang maiiwan. Kaya doon makikita ninyo yung mga chief executive officer, di ba? Ng malalaking Japanese company. Hindi ba nagkaroon ng recession sa Japan? Ano ginawa nung isang na-interview pa siya ng CNN Yung po na yun Basta malaking electronic company yun, isa sa biggest company sa Japan. Nung nagkaroon ng recession, alam niyo ginawa ng presidente? Sa halip na magtanggal sila ng tao, kung ano yung mga perks niya, yung mga pakinabang niya bukod sa sweldo niya, inalis niya yon para ipampasweldo, idagdag sa pampasweldo sa mga tao. Nagsasakripisyo ang leader doon ng negosyo. Ang ginawa niya, sumasakay siya ng bus para ipakita niyang nakikiisa siya sa kanilang mga manggagawa, sa kanilang mga empleyado. Pumipila siya sa kantin. Hindi siya nagpapauna. Sa kantin siya kumakain. Yung kainan ng mga pangkaraniwang empleyado. Para ipakita ng liderato na pantay-pantay tayo. Noong isang gabi, binabanggit nga natin, di ba? Ang leader, masusubok mo ang kakayahan ng isang leader pagdating sa krisis. Di ba? Yun ang sinasabi. Ganon ang ginagawa nila, mga kaibigan. Isinasakripisyo ang sariling pakinabang. Walang makagawa niya, mga Pilipino. Walang makagawa niyan. Kaya kailangan yung konsepto na yan. Ako presidente, yan ang gagawin ko. Yan ang tunay na kung gusto mong buwagin ang oligarchy, isa yan sa paraan. At lalong isa yan
sa pangunahing paraan para mo mapaunlad ang buhay ng maraming Pilipino. Hindi yung isinilang na nakatadhana na siyang maging manggagawa habang buhay. Hindi yung ganon hanggang sa mamatay. Mga kaibigan, makatikim din sila ng ginhawa. Timo, tatahimik ang bansa natin pagka ganon. Hindi ba? Wala nag-iisip ng ganyan eh. Ang nag-iisip, pag nakawan tayo lagi, PhilHealth, ayan, susunod na yan, mga SSS, aalingasaw na rin yan. Mga kahayupang nangyayari dyan, di ba? Ang lalaki ng sandok na sweldo ng mga walang hiyang namumuno dyan. O, kala ko ba galit kayo sa kurap, di ba? May nagtanong sa akin bakit ho ba yan si Kwan? Yan si Erap, at saka yan yung namatay na kapatid niya, si George Stregan. Bakit ho kaya mahilig yan sa babae? Sabi ko naalala ko, natanong tungkol dyan si Erap nung araw. Tinanong siya ng reporter dyan. Tinanong sabi, Erap, bakit kayong dalawa ni George Stregan, pareho kayong mahilig sa chicks? Sabi, ganito yan sabing ganon. Kasi yung pinag-aralan nyo, nung kayo nag-aaral, ang pinag-aralan nyo, di ba, no? Yung Pepe and Pilar. Yung libro, di ba? Pepe and Pilar. Kamiyaan niya. Kasi ang pinag-aralan namin, yung Pepe ni Pilar. Walang yung buhay ito. Mga kaibigan, no? Ang nag-share sa akin niya si Danny Trias, yung gitarista ng Family Birth Control mga kaibigan. Luma Pepe and Pilar. Alang yato si Erap talaga. Ito naman ito pa isa. Ito pa isa, may kwento. Ito nasa payagan nito Balita ito galing sa ibang bansa, ito galing itong balitang ito, mga kaibigan. Maganda rin ito. Meron talaga mga ganitong babae. Yung isang may edad 74 years old. Nangyari ito sa Germany. Nasa balita ngayon to yung mga pulis sa Munich Airport na sorpresa nung kanilang buksan yung isang kahoy na kahon gawa sa kahoy na naglalaman ng mga buto nung namatay na asawa ng babae. Sabi ng mga authorities, akala kasi nila kung ano na yun, yung mga customs officials, doktor, prosecutors, tinawag para suriing mabuti. Sabi naman, napatunayan nila wala namang nagawang krimen kasi buto lang nung asawa niya yun. Pero bakit niya dala-dala? Kasi may mga after questioning the woman and her 50-year-old daughter, police learned that the pair were on their way from Greece back to their native Armenia. Armenian pala ito, via Munich and Kiev. The mother said her husband died in 2008 and was buried in Thessaloniki, Greece, and that she and her daughter decided to bring his remains. Kala ko naman, nung nabasa ko ito, kahit siya makarating yung babae,
dinadala niya yung buto ng asawa niya. Kasi meron din yan eh. Alam kong kwento eh. Yung yung babae na byuda. Ngayon gusto niyang maalala yung asawa niya. Ginawa niya yung souvenir, yung batuta ng asawa niya. Binatputol niya yun. Nilagay niya sa nangupahan siya ng bahay. Ang ginawa niya, dinikit niya yung sa dingding. Dinikit niya yung batuta ng asawa niya rin sa dingding. Para maalala niya lagi. Kaya siya pag aalis, pupunta sa trabaho, babalik ng bahay, lagi niyang hinahawakan yun pagpasok niya ng bahay. Kinukumusta niya. Tapos araw-araw yung gano'n. May lukong-lukong kapitbahay, kapit kwarto nila. Nupahan niya. Namboboso pala, tarantado. Boso. Alam ko na, sabi niya gano'n. Nagandaan siya rin sa babae. Alam ko na, kaya pala. Ang ginawa nung loko-loko, nagbutas, tapos isinyut na niya ron yung, tinanggal niya yung yung kinabit ng babae ron, pinalit niya yung kanya ron, nakatayo siya ron, nakashoot doon sa butas. Dumating yung babae. Imbes na hawakan, kasi pagpasok ng babae, inahawakan niya kagad yun pag nadaanan niya. Ngayon, hindi niya inawakan. Dumiretso sa kusina. Kumuha ng kutsilyo. Tapos, tinapyas niya ngayon, tinapyas niya. Hindi niya alam yung kapitbahay niya. Hindi ba? Tinapyas niya ngayon. Pagtapyas niya, sabi niya, "Dear, alis na tayo. Lilipat na tayong bahay." Bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Ricardo Morales. Akin ko'y kailangan pang iwanan.